Nahihirapan ka bang magupit ng burst fade? Dito sundan mo lang to. Gumawa tayo ng guideline gamit ang ating trimmer. Siyempre napaka-importante ng guideline para hindi tayo maligaw dun sa gupit natin gagawin. Tapos tanggalin natin yung buhok sa ilalim. Ganito yung normal nating galawan. Wala itong fast forward, wala ding slow mo. Sakto lang yung ating ginagawang procedure dito ay hindi mahirap. So gawin natin ito sa smooth na pamamaraan. 1.5 na clipper guard kapag ganito kanipis or ganito yung buhok ng ating client. Ang haba ng kanyang buhok sa ibabaw ay 8 guard or 8 guide yung number 8 na clipper guard. And then gamit tayo ng number 1 na clipper guard. Hindi na natin igagradual yan yung section ng pag-fading. Tansyahin na lang natin. Siyempre kapag luminipis yung ating clipper guard or guide na ginagamit ay mas maingat tayo sa paghagod. At laging medyo pa-slant ng konti yung pagpapatalab ng ating clipper or naka 45 degree yung posisyon ng talim nito kapag ididikit natin yung pakanto-kantong talim ng ating clipper. Ayan. 0.5 naman na clipper guard. Mas malapit dito sa pinakang lines. Meron kasing mga procedure na medyo mahirap gawin pero dito sa ganito kayang-kaya nyo ito. Lalo na kung ganitong klaseng burst fade na medyo mataas. Kapag mataas, hindi mahirap gawin yan. Yung mababa lang ang medyo mahirap gawin kasi yung pag-fading nito or yung pag-blend ay kontrolado. Kapag mataas naman ay siyempre kailangan pa rin natin kontrolin. Andun pa rin yung pag-iingat kasi yung fading pagdating dito sa may likod ng tenga is mababa na rin dahil lumiliit yung space ng fading pagdating dito sa may bikat sa may parting likod. Ang next natin dyan ay zero close, zero open. Mas malimit tayo sa zero close para mabura yung pinakang lines. Nakataas yung adjuster. Pakanto-kanto lang ng clipper tulad din ng dati kong tinuturo sa inyo. Napaka-simple lang ng procedure. Basta maingat lang tayo sa gupit natin ginagawa. May mga followers tayo na medyo nahihirapan sa ganitong gupit. Kapag nasundan mo yung proseso, madali mo lang matututunan. At syempre, haba rin ng pasensya at saka syempre gaan ng kamay para yung gupit na gagawin mo is okay. Nagawa tayo ng lineup. At nag-cut tayo dito ng B-cut sa likod. Mostly or palagi kong ginagawa kapag nagbibikat ako sa likod ay kapantay ng ilalim ng kanyang tenga. Ganyan yung ginagawa natin para kapag nagpunta tayo sa kabilang side, alam na natin na pantay ito kapag tingnan din natin sa ilalim ng kanyang tenga. Tinatanggal natin yung mga maliliit na namumuong buhok. Ganyan yung pamamaraan na ginagawa natin para maging balanse yung ginagawa nating pag-fading dito. Siyempre ahitan para malinis tingnan. Diba, napakasimple lang ng procedure nito, hindi kayo mahihirapan, basta smooth lang yung galawan para relax din ang inyong gagawing paggugupit. Ayan okay na ang high burst fade na ginawa natin sa ating customer.